Alin ang mas mahal, ang White Princess o ang White Blizzard? Hi! It's bonding time again! Ating pag-uusapan ngayon kung ano ang kaibahan ng White Blizzard at White Princess. Alam niyo ba ang kaibahan nila? Ating i-discover. Ito ay White Blizzard. Tingnan ninyo ang ganda ng kanyang dahon. Look, maputi, halos white na siya, pero meron pa ring nakahalong maliit na part na merong green. Sa iba naman, one half na white and the other half ay green pa rin. Ang iba naman ay konti lang. Pero kung minsan, nagiging full moon. Ibig sabihin, yung the whole leaf ay puti na. Ang tawag dito is White Blizzard. Medyo may presyo ito. Dahil pag bumili ka, mahigit 1,000 ang isa. At dito naman sa kabila ay ang ating White Princess Philodendron. Ang White Princess ay hindi buo ang pagiging white niya. Look, naghahalo. At meron siyang parang gradated ang color dahil merong pure white, ayan. And then meron namang naghahalong green and white. At dito naman sa kabila, parang may nakasprinkle na white. Ayan, look, oh. Ang ganda, di ba? Pero kung tignan natin, nakala natin pareho lang sila. Pero magkaiba. Tignan ninyo ang katawan niya. Ang White Blizzard, wala siyang ibang color except green and white. Dito naman sa White Princess, look at the stalk. Napakaganda. Meron siyang kasamang pink. Ayan, no? Ang color niya is pink. Napakaganda. Kasama sa color ng kanyang stalk. Ayan. Look. Oh, napakaganda, di ba? So, ito ang kaibahan nila. White Blizzard and White Princess. And then, look at this. Yan, ang ganda. Gusto nyo bang magkaroon ng tatlong ito? Madali lang. Tuturuan ko kayo mag-propagate. Gusto nyo paramihin, napakadali. Kasi itong tatlong ito ay puro top cut lang. Pag pinutol natin siya, tutubo agad ang maraming suloy. Tutubo ang maraming plants again and then pwede nating itanim. Ayan, ipapakita ko sa inyo. Kailan pwedeng putulin o i-propagate ang mga halamang ito? Tignan natin. Kapag sila ay marami ng ugat. Look. Ito ang kanilang mga ugat. Ayan, malalaki. Very sturdy. Matigas, oh. Ayan, matigas ang mga ugat. Pwede na silang i-cut and i-propagate. Ganito lang. Tignan natin ilan ang nodes. Marami na. Pero pag ako nag-top cut, nag-iiwan ako ng isang node. Look, ito, pinutol ko rin noon at ngayon, ito na yung kanyang suloy. Ang gagawin ko ngayon ay putol ulit. Ito lang ang gamit ko, yung aking mahiwagang gunting. Look. Yan. Dito ko siya pinutol sa pagkatapos ng isang leaf. Para pag tumubo siya, itong part na ito tutubuan ng isa. Itong part na to possible na tutubuan ng isa. Itong part na ito ay possible na tutubuan ng isa. So I will expect 3, tatlong suloy sa plant na ito. And then pagkaputol, anong ginagawa natin? Nilalagyan ng, wala akong dalang tissue, maganda sana kung punasan muna. And then, lagyan ng anti-fungus. Yan, ang nilalagay ko ay anti-fungus. And then, I'm sorry,
ito pala ay gamot sa sugat. Pagkatapos, ito ay lalagyan ko ng anti-fungus. Yan. Para sigurado na hindi siya matutuba. Ayan. Ganda. Look at that. Sobrang ganda. Katulad ng sabi ko, mapapawaw ka talaga sa ganda. Wow. Ayan. So, meron na akong isa. Tignan natin kung ang White Princess ay pwede na ring putulin. By the way, maraming White Princess na ini-inject lang. Pag na-inject nila, may lalabas na mga white. Pag nakita ninyo na green ang kulay ng leaves, tapos puro white ang lumalabas, injection yan. What? Ang totoong White Princess ay ganito. Walang injection. So, itatapkat din natin. Look, marami na siyang ugat. Ayan, lumalalim na nga. Meron na siya dito. Meron dito. Meron sa kabila. So, pwede na rin nating itapkat. Okay, pwede ko siyang itapkat dito para dito ang tubo. Pero mas matibay kung dito ko siya itapkat. Look. Yan. So, meron pa siyang ugat na lumalim. So, ating kunin yung ugat. Ayan. Napakaganda. Katawan pa lang, napakaganda na. Look. Ayan. So, pwedeng tumubo rito. Ito, may isa nang tumutubo, pero parang patay ito. Ayan. Patay ito. Pero may lalabas pang isa rito. So, dalawa ang ini-expect kong lumabas. Okay. Ating itanim para siguradong makita natin na maganda na siya. Ay, sorry. Lagyan muna natin ng betadine. Siyempre, pag may sugat, may betadine. Parang sugat lang din natin yan. And then, meron tayong anti-fungus. And, lagyan na natin ng lupa. Wow! Napakaganda. Look. Oh, hindi mo akalaing bagong tanim, ano? Parang matagal na siyang naitanim. Huwag niyo muna siyang ilabas sa direct sunlight dahil bago siyang cut. So, ngayon naman ay maulan, kaya walang problema. Wala tayong takot na masira siya ng init. Ayan. Didiligin natin, hindi sobra-sobra, dahil may sugat pa siya. Okay? So, ito na ang ating White Princess. At ngayon naman, ay ang ating White Blizzard. Alin ang mas mahal? Ang White Princess o ang White Blizzard? Mas mahal ang White Blizzard. Siguro dahil kaunti lang ang may White Blizzard. Ang White Princess, marami na ang meron at marami pang lumalabas na merong injection. So, naibibenta na nila ng mura ang White Princess. Pero if I were you, huwag kayong bumili ng may injection. Dahil ang may injection, after 6 months, nawawala na yung white. Okay? Yan. Look at that. Napakaganda. So, lagyan natin ng tubig. Okay. Meron na akong bagong White Princess at meron din akong bagong White Blizzard. Woo! Ayan, napakaganda. Wow! Ngayon naman, tutuloy tayo sa Word of God. Siyempre, hindi tayo pwedeng matapos without the Word of God. Gusto nyo bang pagpalain kayo ng Diyos?
Isa lang ang pwede natin gawin kasi may pangako na siya eh. Sabi niya sa Philippians chapter 4 verse 19, "But my God shall supply all your needs according to His riches in glory in Christ Jesus." Ang ganda ng promise. God will supply. What need? All your need. Lahat isusupply niya. At paano niya gagawin yon? Ganito lang. Ang prerequisite, tumulong sa mga manggagawa ng Diyos. Tumulong sa mga taong ginagamit ng Lord. Yan ang sabi niya. Ito'y promise niya sa taga-Philippians. Kasi ganito yon. Si Paul, naglilingkod sa Panginoon. Walang bumubuhay sa kanya. Except doon sa kanyang tent making. So kulang. Pero may mga taga-Philippians na hindi naman mayaman pero tumutulong sa kanya. At ito ang binitawang pangako ni Paul. Ayan, may butterfly. Marami yan dito sa aming lugar. Kaya mga kapatid, mga kaibigan na nakikinig, if you want to be blessed, tulungan nyo ang mga manggagawa ng Panginoon and the Lord will bless you. Kung kayo may church, magbigay kayo sa church. Magbigay kayo ng offerings. Dahil yung church ang magbibigay ng blessing doon sa mga naglilingkod sa Panginoon. Okay? So this is all for now. Bye and see you again next time.